Pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin. Ito po lang yan. Nakilang Diyos sa bagang ito. Ngayon, nagdulog kami ng sunod na salita mo ay maging kapahayagan sa amin ng iyong mga kalooban at ng iyong mga gawa, ng iyong mga panukala, upang kami ay gumawa ng ayon, ng tama, ng matuwid sa mga bagay na pinapahayag mo sa amin. Salamat po kami sa iyong Santong Espiritu na patuloy na kumikilos at patuloy na nagtuturo sa amin ang lahat ng mga bagay nito. At salamat po na sa pamagitan ng iyong mga salita, patuloy mo kami tinutuloy, titibay, na nagpapala dahil sa biyayang ito na lumabalo sa mga bansa. Unahan mo po ang iglesyang ito, Panginoon, o ang samahan na ito na makaunawa mas malalim pa sa mga pag-unawa na aming naabot sa ngayon, upang kami, O Diyos, ay magkaroon ng mas malalim na pagkilala sa mga salita mo at sa iyo mga kalooban. Magitan ka sa bawat isa ng iyong kapangyarihan sa pamagitan ng Espiritu Santo na iyong sinugo upang sa amin na magpahayag. Salamat sa iyo, Panginoon Jesus, bilang ka at pagigilin ng mga bilang Panginoon. Amen. Amen. Chapter 3, verse 14. Kaya nga mga minamahal, yung mga nagsipagintay ng bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Amen? Kaya magpapatuloy tayo. Amen? Pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan. Amen? Payapa, walang dungis, walang kapintasan sa paningin niya. Amen? Kaya ba natin? Walang dungis? Amen? Walang kapintasan? Amen? Walang dungis. Walang dungis. Hindi naman maiwasan ang bata, hindi maiwasan maging marungis, di ba? Bata eh. Amen? Pero kaya namang maghilamos, pwede namang maghugas, pwede maligo para maging presentable siya ulit. Amen? Tayo, pagsikapan natin na sa pagparito ng ating Panginoon ay maging gayon nga tayo. Amen? Maging gayon tayo. Ano ibig sabihin? Magpapatuloy tayo. Amen? Magpapatuloy tayo. Nabalitaan natin, balitado na nga, ang
buong mundo ba, ay nasa public health emergency. Di ba? Dahil sa impacts. Around 70,000 na ang infected sa Africa at sa mga kalapit niya ng mga bansa. Kaya mag-iingat pa rin tayo. Mayroon pa rin. At hindi na ito na kaya yon? May naalala kayo yung impacts na yan? Ano mangyayari? Parang butil-butil sa balat. Makati daw siya, di ba? Makati. Titignan mo, yung mga pinapakita nila. Sugat, magiging sugat, butil-butil siya. Sakit sa balat. Di ba? Sakit sa balat. Tingnan mo nga Revelation 16:1. At narinig ko sa malakas at tinig mula sa santuaryo nagsabi, 7 anghel, lumayo ka at ibuhos ninyo ang 7 mangkok na kagalitan ng Diyos sa lupa. Verse 2. At humayo ang una at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa at naging sugat na masama, mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na yaon at nangagsisamba sa kanyang larawan. Napansin nyo ba? Pinag-aralan natin ito, binasa natin ito noong nakaraang linggo. And all of a sudden, ilang araw lang, naging emergency, naging public health emergency itong impacts. Saan sakit yun? Sa balat. Di ba? Sa balat. Nagkataon lang kayo. Nagkataon lang siguro. Amen? Nagkataon lang siguro. This is what I'm saying. Nung nangyari ang mga bagay na ipinahayag sa banal na kasulatan na natuklasan natin, which is yung Daniel chapter 11 verse 19 pababa. Amen? Yung mga transgressors, yung mga taong mabangis ang mukha, yung mga taong walang Diyos, sila na mga nasa panunungkulan, mawawala, na walang kamay, na gagalaw, sila ay mawawala sa kapangyarihan, at may papalit, ganito, ganyan. Nangyari ayon sa pagkasunod-sunod ng Biblia. Amen? Ngayon, asahan na natin ang apocalypse na mangyayari. Amen? Asahan na natin. Kaya binasa natin, Revelation chapter 16 verse 1 and 2, yung unang anghel na nagbuhos, ano nangyari? Naging sugat na masama. Sugat. Nagkataon kaya? Amen. Hindi ba man ito yun, ibig sabihin, mas malala sa impacts. Hindi man ito yung Revelation chapter 16 verse 1 and 2, hindi man impacts yun, ibig sabihin, may darating na mas malala kaysa sa impacts. Kasi sugat na masama. Sugat sa balat, sugat na kung ano, sugat kung saan. Makati. Ito kaya yun, nagsisimula pa lang. Tapos, pagka-iral ng gera sa Israel, which is tuloy pa rin ang gera, labanan sa Lebanon, labanan ng Iraq. Actually, nagkaroon na sila ng pag-uusap yata ang Iran, ang Qatar, kasama ang US, at hindi ko lang kung siguro ang Israel. Nag-udyukan sila na magkaroon ng pag-uusap para sa kapayapaan. Alam din nila, hindi matatapos ang gera sa Israel hanggat walang peace talk.
May 4 na bansa nag-usap-usap. Hindi nangyari ang Kristo. Ayaw ng Iran. Gusto daw niyang gumanti sa Israel. Gusto niyang gumanti sa Israel. Galit na galit. Parang nangangalit. Gusto niyang makaganti kahit pa paano sa Israel. Kaya sabi namin, hindi pa siguro. Nagsisimula na ang mga usapin tungkol sa kapayapaan. Pero hindi pa yun. Bakit? Hindi pa involved ang Russia. Hindi pa involved ang China. Hindi pa involved yung ibang mga bansa. Pero paano mangyayari ang banal na kasulatan kahit malakas ang US? Ngayon, hindi natin masasabing majority ay kakampi sa US. Sapagkat kung bilang ng mga kaaway ng Amerika, mas maraming bansa ang kaawayan ng Amerika. Bakit? Ang kakampi lang naman ng US ay yung tinatawag na G7. Ang United Kingdom, Great Britain, ano pa yung G7 na yun? Search yung G7. Sila na ang kakampi ng US. Eh, kamusta yung mga Muslim countries sa Middle East? Kamusta ang Africa na ayaw din nila sa US? Pag nagbutuhan, talo ang US. Silang mananaig. Pwedeng nakasulat o mangyayari ang nakasulat sa Biblia na yung oso ang pwedeng manaig ang Russia. Tingnan natin ang mga susunod na kabanata. Tingnan natin ang kwento ng Biblia. Amen? Ayon sa kaganapan ng kasaysayan. Amen? So, mangyayari ang mga bagay na ito ayon sa nakasulat. Magkakaroon ba ng usaping kapayapaan at mapagkakasunduan ng 7 taon? The Bible says yes. Yan ang Biblia. Pero iniisip ng marami, malabo kasi nga malala na ang gera ng Middle East against Israel. Malala na ang Iraq, ang Iran, ang Pakistan, ang Lebanon, ang Yemen, Turkey, pinagtutulungan na nila ang Israel. Amen. Habang magkaroon ng Kristo. But, the Bible said, magkakaroon, mangyayari. Amen. Yun yung sinasabi ko nung nakaraan, sa nakikita nating kwento ngayon ay malabo. Pero tingnan natin kung ano ang view ng Biblia. So doon natin iugnay ang kasaysayan ngayon at kung ano ang ipinahayag ng Biblia, doon natin dalhin. Doon mo tignan, doon mo pag-ugnayin kung paano mangyayari ang mga bagay na ito. Amen? Sakit sa balat? Siguro isa na ito. Pag natapos na ang peace treaty, baka madagdagan pa. Sana wag makapasok sa akin. Pag nakapasok yan, lockdown na naman tayo. May nahanda na kayo? Nanimpak kayo sa bahay nyo? Pag nagkaroon ulit ng impacts dito, nakapasok na naman yan, sigurado. Parang COVID lang yan. Lockdown na naman. Yung pahayag noon ng paghahanda, nakatulong sa ibang mga kapatid. Nung nagka-lockdown, hindi nakaalis. Hindi kayo inimpak nila. Amen. Ito ngayon, abangan natin ang mga susunod na mangyari. Sana wala. Sana hindi mangyaring makapasok ang impact sa Pilipinas. Pero pag mangyari mga bagay na yun, asahan natin. Magbilis kumalat at ito na. Amen. Hindi ko rin pinatandamit mo sa kali. Hindi ko rin mapasokin sa bahay ko. Amen. Babae ni Mrs. Magpa-check muna kayo. Clear kayo sa impacts. Hindi, doon sa impacts. Impacts ang pinag-usapan natin. Pag nagdeklara ulit ang Pilipinas ng
ng lockdown patungkol sa impacts. Ingat-ingat tayo na naman. Mahirap na naman ito. Ang sitwasyon ay magiging malala. Amen? Ngayon, ang inaabangan natin, yung first vial, amen, ay papasok siya within the 3.5 years. Sabihin natin 7 years. Amen? So, after the peace treaty, saka doon papasok. Kasi sabi niya, nagsisamba na sa larawan o sa hayop yung mga tao. Sila ang dadanas ng sakit na ito. Amen? Sila ang dadanas ng sakit na ito. Sabi ko na nakaraan, pag nangyari na ang peace treaty at magkaroon na ng one world government o hindi man one world government, basta kung sino man yung nasa mataas na mataas na pamunuan at mag-donate ng anumang pangbakuna, okay, magpapakuna. Baka ang epekto noon ay sakit na masama, sugat na masama. Amen. After peace treaty, magiging maingat tayo sa lahat. Ingat kayo sa pipirmahan ninyo. Mag-ingat kayo sa mga dokumentong ipinapasa ng DHWD. Diba, nag-iikot sila dyan? Pirma kayo ganito, sabi census, ganito, ganito. Mag-ingat kayo. Amen? Mag-ingat tayo. Mas iba yung pag-iingat ang ating ipaiiral pagkatapos na magkaroon ng peace treaty. Magkakaroon ba ng peace treaty? Tanong pa ba yan? Tinuro na yan at pag-aralan natin ang banal na kasulatan. Amen. Ito na naman. Kapayapaan, kapayapaan, ang sabi ng Biblia. Ngunit magkakaroon ng pagkawasak. Biglang pagkawasak. Ito ang mga bagay na ihintayin natin mangyari. Yung mga sunod, yung mga susunod. Okay. The second vial, ang dagat. Naging dugo. The third vial, ang ilog, ang bukal, naging contaminated ng dugo. Wala tayong mapuntahan. Amen? Kaya nga, nauso ngayon, mag-impact ng tubig kahit pang isang buwan. Hindi naman siguro tatagal yun. Kasi ang tubig, pag nagalaw yan, magiging contaminated siya, magiging malabo, magiging mabuhangin. Di ba? Pero after a month, yung mga sediments, yung mga kung ano mang bagay na nasa tubig, bababa din. After a month, pwede na rin. Amen? Pwede na rin. The fourth is Matinding init. dilim. Matinding init. Ha? Matinding init. Matinding init pa? Ay, oo. Matinding init. Nakasulat yan sa 2 Peter chapter 3. Amen. The fifth is dilim. Dilim. Kasi makapal na ulap ang tatakip, tapos hindi magbibigay ng liwanag ang araw at ang buwan. Ang dilim. Sabi ng Zephaniah, this will be the time or the day of distress, the day of wasteness. Walang kabuluhan ang lahat. Wasteness. May pera ka, hindi ka makabili. Ang dilim sa paligid, anong gagawin mo? Amen? Mayroon kang sasakyan, hindi mo magamit. Ang mahalaga sa mga araw na yun, tubig, pagkain. Wala, yun lang talaga. Para mabuhay ka, para makasurvive. Kaya sabi nga nila, sa araw na yun, baka maraming nabaliw. Eh, handa ninyo ang sarili ninyo emotionally. Amen? Ihanda ninyo ang kaisipan ninyo, ang inyong mentalidad.
ibahin nyo rin yan, yung mga masyadong emotional, baka mag-breakdown kayo. Ano? But, ihandaan nyo rin ang inyong mga sarili, physically. Amen? Ihandaan ninyo, masarili na kayo, matulog na matulog. Isang araw, wala kang makita. Sarili na sarili. Sabi mo, nung nakaraan, siguro, ang magiging madali sa kanila, yung mga araw na yun, yung mga mahilig matulog. Kaya-kaya nila walang makita ng ilang araw. Mahilig kasi matulog. Okay. 6 is, yung sakit na yun hanggang sa araw, hanggang sa ikalima, mayroon pa yun. Yung sakit sa balat. The 6, ang Euphrates ay matutuyo. Amen? And the 7, na. Ayan na. Oh, yung pa, yung granizo. The hail. Ang bigat is 1 talent. And 1 talent is about 59 kilos. Ang bigat. Ito ang mangyayari. Ayon sa pahayag ng banal na kasulatan. Iniwala ba kayo? Hindi. Mangyayari. Parang, kung titingnan mo ang i-visualize mo ang Biblia, hail babagsak mula sa itaas, ang lalaki, papunta sa lupa. Parang ano lang yan eh, parang pelikula lang yan eh. Amen? Pero Biblia na ang nagsabi. Maniniwala ka o hindi? Amen? Nabalik natin doon sa 2 Peter chapter 3 verse 14. Mga minamahal, yaman kayo nagsisipaghintay na mga bagay na ito. Ano ang inihintay ninyo? Okay, lahat ng mananampalataya, maging ang mga apostol, ang inihintay nila ay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Titus 2:13 na hintayin yung mapalad na pagpapakita ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Magpapakita siya, bababa siya para sa mga lingkod. Amen. Okay, pag-aralan nyo rin yung 70th week of Daniel. Pag-aralan nyo mabuti yan. Yun ang panahon ng kabagabagan sa mga mananampalataya. 7 years, the last week of Jacob's trouble. 7 years yun. Amen. At ang mga bagay na nakasulat sa Revelation, doon magaganap. No. Hinihintay nyo mangyari, pero ang mga mananampalataya ang hinihintay na mangyayari ay ang pagpapakita ng ating Panginoon. Amen? At yun ang pag-asa natin, yun ang inaasahan nating lahat. Tama? Amen. Pero ang sabi ng Biblia, bago paparito ang Panginoon na magpapakita sa kanyang mga lingkod, ito muna. Kabagabagan, lilipulin niya ang lahat ng mga bansa, ang lahat ng masama, ang lahat ng kapangyarihan. Amen? Upang ang katuwiran ng Diyos ang maghari sa sanlibutan. Lilipulin niya sila lahat. Isaiah chapter 1, verse 1 hanggang 3, mababasa niyo dyan. At yun nga, this will be a day of distress. A day of wasteness, a day of desolation. Wasak ang lahat ng mga bagay. Parang ano lang, ano? Parang pelikula lang. Parang yung mga napapanood lang natin sa pelikula. Pero ang Biblia nagpapahayag ganito ang mga. Amen? So sa lahat ng umaasa ng ating Panginoong Jesucristo ay bababa para sa atin.
Kasama na sa mga hinihintay nating mangyayari ang nakasulat sa Revelation. Kasama yan. Kasama yan. Kasama yan. Amen. Kasama yan. Madadanas ba ng mga lingkod ng Diyos ang mga bagay na ito? Amen. Masasaksihan. Masasaksihan natin. Masasaksihan natin. Okay. 29 ng Matthew. Nabuhat karakarakang pagkatapos ng kapighatian. Amen? Kapighatian. Okay, sa mga araw na yun ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. Ito yung sinasabi ko kanina. Dilim. Ang araw hindi magbibigay ng init. Ang buwan hindi magbibigay ng liwanag. Ano ang mangyayari? At mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa langit. Okay. Pagkatapos ng mga kapighatian na ito, 2030. Sino nagpahayag nito? Si Jesus Christ na mismo. Kung hindi mo paniniwalaan ng Revelation, ito, si Jesus Christ na mismo nagpahayag. Para sumasampalataya ba tayo sa salita ni Kristo? If yes, believe in the word of Jesus. Ito ang mga nakasulat. At kung magkakaililitaw ang tanda ng anak ng tao, sino ang ating Panginoong Kristo? Bababa. At kung magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa, may tao pa? May tao pa? Magsisitaghoy nga eh, oh. Hindi sila ni-rapture. Hindi sila ni-rapture. Ano? Buhay pa sila. Magsisisi sila. Bakit hindi sila sumampalataya sa ipinapahayag ng GOC? Bakit hindi sila naniwala sa sidar? Yan ang pagsisisihan nila. Amen? Bakit hindi sila sumang-ayon sa salita na ipinapahayag ng mga sidarian? Nagsisipagin sila. May tao pa. Amen? May tao pa dyan. At makikita nila ang anak ng tao na napaparitong sa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Amen? Makikita ng tao ang pagbaba ng ating Panginoong Jesucristo. 31. Mas maganda pa. At susuguin ang kanyang mga anghel na may matinding pakakak at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin ng sanlibutan, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Ito na yung sinasabi ng banal na kasulatan na lahat tayo ay nakasulat. Na hindi tayo mauuna sa mga nangatulog. Amen. Sa mga nangatulog na, yung sa mga patay na, hindi tayo mauuna sa kanila. Bakit? Sila ang unang bubuhayin na mabuli. Amen. Sila ang unang bubuhayin na mabuli. Tayo, after siyempre bubuhay ka muli pag namatay ka. Pero pag buhay ka pa, hindi. Walang pagkabuhay na mabuli sa mga buhay. Amen. At ganoon din, inaasahan natin ang pagparito ng ating Panginoong Kristo at siya'y maghahalin dito sa sanlibutan. At tayo ay paghahariin niya. Ito ang mga bagay na mangyayari. Ito ang inaasahan natin. Amen. Ito ang hinihintay natin. Amen. Pero
bago ito ay dakilang kapighatian at kabagabagan. Ngayon, paano ninyo inihahanda ang inyong sarili? Paano ninyo inihahanda ang inyong sarili? Ngayon, gagawa tayo ng ating mga paghahanda para sa ating sarili ayon sa naunawaan mo sa Biblia. Tama ba? Ayon sa pananampalataya mo. Amen? Ayon sa iyong pananampalataya. Salamat sa Diyos, tinuruan tayo na sa ating pananampalataya, ang Panginoong Jesucristo ay bababa at paghaharian niya ang kanyang mga lingkod ng kanyang katuwiran at ng kanyang kapangyarihan. Dito mismo sa lupa. Amen. Kaya tayo tinuruan ng Diyos. Ihanda mo ang iyong sarili, maghanda ka para sa iyong sarili, at maghanda ka para sa iyong mga mahal sa buhay. Amen. Ihanda mo ang iyong sambahayan. Darating ang mga kapighatian na hindi pa nangyari kailanman. Amen. Hindi pa nangyari kailanman. Pero salamat sa Diyos dahil sa mga mananampalataya, sa mga sumunod kay Kristo, pinagaan ng Panginoon ang magiging kahirapan sa atin. Kung alam ninyo ang kasaysayan ng Israel ng Holocaust, higit pa roon ang mangyayari sa darating na panahon. Ang kapighatian ng Hudyo noon, masakit. Amen? Masakit. Kaya galit na galit ang Israel noon sa Germany. Grabe ang turjong sa kanila. At ang darating na kapighatian ay mas masakit. Amen. Sabi ng Biblia, magkakaroon ng mga bagay na ito na hindi pa nangyari kailanman at hindi na mangyayari pa. Amen. Hindi na mangyayari pa sa kanila ng mga hindi mananampalataya. Pero sa atin na pinagpahayagan ng Diyos na gumawa ayon sa pananampalataya, pagaganin na ng Panginoon ng lahat ng mga bagay. Yung sakit sa balat na sinasabi doon, hindi tayo maapektuhan kung hindi ka makikisalamuha sa kanila. Bakit? Kanino mangyayari yung mga bagay na yun? Sa kanila na tumanggap ng tatak ng hayop at sumamba sa larawan ng hayop. Sa kanila mangyayari ang mga bagay na yun. Nakita niyo ba na ang galit na yun ng Diyos ay mangyayari sa mga mananampalataya? Hindi. Dahil ang Biblia nagsasabi, tayo ay hindi tinalaga sa galit ng Diyos, kundi sa pagkaligtas. Amen? Kaya, kung wala ka sa tamang lugar, pwede kang dampuan ng masamang sugat na yun. Amen? Kung wala ka doon sa proteksyon ng Diyos, mahirap ang kapighatian na pagdaraanan. Amen? Na baka sa kahirapan na yon ay may takwil mo ang iyong pananampalataya. Biblia na ang nagsasabi, itatakwil mo ang iyong pananampalataya pag wala ka sa lupa. Biblia na ang nagsasabi, pagtatagumpayan ka ng hayop na yun.
pag wala ka sa protection ng Diyos. Revelation 13:8. Seven. At pinagkaloob sa kanya na makipagbaka sa mga banal at pagtagumpayan sila. At binigyan siya ng kapamalan sa bawat angkan at bayan at lupa at bansa. Ano? Kaya niyong pagtagumpayan ang hayop? Biblia na nagsasabi, pag wala ka sa pagkalinga ng Diyos, pagtatagumpayan ka ng hayop. Mahirap kasi. It's either pagtagumpayan ka ng hayop, buhay ka, pero tumanggap ka ng tatak. Isa pang pagtatagumpayan ka niya, nanindigan ka sa iyong pananampalataya, pero patay ka. Nagtagumpayan ka na. No choice na. Amen? Pero sa mga may kalinga ng Diyos, ayon sa ating pagsunod, ayon sa ating pananampalataya, ang Diyos ay mag-iingat sa atin. Revelation chapter 12, basahin ninyo yan. At tinulungan ng lupa ang babae. Babae naman yan, bakit? Sinusabing tayo. Ang babae ay sinusumbulo sa iglesia. Amen? Kaya nung sinabi niyang babae is the whole church ang tinulungan ng lupa. So ito na. Ano pa ang mga bagay na pinangangambahan natin patungkol sa mga bagay na ito? Amen? Ano ang ating pahalagahan? Amen? Ano kaya? Masahirap kasi. Buhay o ari-arian. Okay? Dito na lang ako, hindi ko maiwan yung bahay ko. Dito na lang ako. Dito ako pinanganak, dito ako mamatay. Mamatay ka na kung hindi mo talaga iiwan yung lugar mo na yun. Amen. I challenge you, kapatid. This is the time of acceptance. Tanggapin na natin ang mga bagay na sinabi ng Biblia. Tanggapin na. Wala tayong magawa. Hindi natin mapipigilan kung ano ang nakatakdang mangyayari. Hindi natin mapipigilan. Ang tanong, malapit na ba? Masdan mo ang iyong kapaligiran. Ano na? Gera sa Israel. Gera, andun pa rin ang Ukraine at ang Russia. Ang China at ang Pilipinas, ang Taiwan. Marami na. Ang gulo na ng mundo. Ang mga nakaraan, balita ulit. Saan ba yun? Yung mga nasa katungkulan, natugulan. Sa mga bansa, ang daming protestang mga obera nangyayari. Magulo na ang sanlibutan. Sa kalamidad naman, sunod-sunod. Lindol, baha, sunog, ano ba? Pwede sunog, gera. Ano na? This place is not safe anymore. Hindi na ligtas. Wala na. O ngayon, hindi na ligtas ang sanlibutan. Tapos patuloy ka pa ng mga hangarap. Gusto ko maging astronaut. Talaga lang ha. Gusto ko maging doktor. Hindi na naligtas ang sanlibutan.
Ano na? This is the time of acceptance. Tanggapin na natin na magaganap ang lahat na nakasulat sa banal na kasulatan. Tanggapin niyo na. Amen? Ano gusto mo sabihin? Hindi na ako mangarap. Hindi ko sinabi huwag kang mangarap. Dahil ang umuudyok sa tao para magpatuloy at mabuhay ay ang pangarap. Ngayon, iugnay mo ngayon ang pangarap mo saan? Sa bagong langit at sa bagong lupa. Doon mo na buuin ang pangarap mo. Sa mga walang asawa, gusto ko sa millennium, doon kami kasal. Pwede naman. Yun na, pangarapin nyo. Mabuhay kayo hanggang sa millennium. Doon mo na buuin ang pangarap mo. Amen? So may mga binubuo pang pangarap ngayon, pwede naman tapusin nyo lang yan. And after that, kung ano ang daloy ng panahon para sa inyo, kung may panahon pa, then samantalahin. Amen? Pero pag nangyari na ang lahat ng mga bagay na ito, siguraduhin nyo, handa ka na. Sinabi kong handa ka na, may matatakbuhan ka na. Baka mamaya, abala ka sa pangarap mo, sa buhay mo, sa lugar na ito, o sa mga gusto mong gawin, pero wala ka pang lupa, wala ka pang bahay. Amen? Ako yung gusto kong sabihin, ito yung panaginip na mabagal pa tayo. Mabagal pa. Amen. Sinasabi na iba, wala kaming makakain, wala kaming matitirahan. Tinuro ko sa inyo noon, yung balo, yung iiwan niya ang asawa niya dahil hindi niya madala. Pwede nating patuloyin doon. Pwede nating patuloyin. Nagaluan lang natin ang ating yung sa amin doon at ayusin ang basement. Siguro pwede tayong magkasya doon. Paano? Wala kaming makakain. Magsipag ka lang. Ang dami nilang ino-offer na lupa doon. Pastor friend, ang dami niyang lupa. Sabi niya, ipagkakatiwala ko sa marunong yan. Taniman ninyo. Ang dami nilang lupang ino-offer para taniman. Ngayon nga, gusto nila lahat. Gusto nila lahat ng lupang nakatiwala mo doon. Mataniman na. Para sa panahon na maganap ang mga bagay na ito, may makukuha na tayo. Amen? May makukuha na. Pastor Jeff T, ganun din ang kaisipan niya. Marami siyang mga lupang hindi pa natataniman. Sabi niya, sinong gustong mag-volunteer? Doon ko kayo patutuloyin, i-maintain ninyo ang lupa. Gusto nyo? Challenge. Amen? Marami nang tumanggap ng hamon. Marami na sila. Iniwan ang ari-arian, iniwan yung hindi nadala ang pamilya, iniwan ang pamilya. Meron nga doon isang young people, mag-isa lang niya. Walang dala, sumama lang sa tiyuhin. Ngayon, may bahay na, may lupa na, may motor pa. Sipay lang. Asan kayo? Ito, biyaya din ng lupa na yun. Gusto ko nga, susunod sa atin, gusto ko pag-aralan ng kalabasa. Isang hektaryang kalabasa, pwede lang kumita sa loob ng 3 months. Pwede ako kumita ng 40,000, 50,000. Sa marunong ka lang bumiskarte sa kalabasa. May pagbabala sa lugar niyo. Ang dami ng sumubok ng hamon. Ang dami na nila. Ngayon, nananatili pa rin sila na malakas sa pananampalataya. Amen. Nananatili sila sa kanilang paniniwala. Nananatili sila sa kanilang pagkakatiwala sa Diyos. Amen.
Kailangan mo lang talagang gumawa, umakbang para sa iyong pananampalataya upang mapatunayan mo na mayroong pagpupukpok ng Diyos sa lugar na ito. Amen. Si Brother Arnold nga, nung makarating siya sa lugar na yun, hindi siya nagdalawang isip. Sabi niya, magandang lugar. Hindi siya nagdalawang isip. Binibigyan namin siya doon sa mga partido. Kahit saan, sabi niya, maganda. Kahit alin siya. Maganda, sabi niya. So, hindi siya nagdalawang isip. Sa mga opportunity na dumarating. Kaya ito, amen. Sa atin mga kapatid, ito lang naman ang kailangan nating pangyarihin para sabihin nating nagtagumpay tayo o nagtatagumpay tayo. Ang sumunod. Ang sumunod. Hindi nyo maiwan ang lupa nyo, pagkita mo. Para hindi na sa'yo. Okay, kung sakaling mahalaga sa'yo yung lupa mo rito, yung lugar mo rito, pwede naman, basta pag panahon na ng kapag-apagan, meron na lang mapagtuloyan at mapuntahan. Mapagtuloyan at mapuntahan. Ano ang hinihintay natin sa mga bagay na mangyayari? Na-anticipate mo na ba? Magkakaroon ng sakit sa balat. Saan mo gusto? Pagkulong ka sa bahay, huwag ka lumabas. Hindi ka mapagpatuloy. Amen. Eh, paano yan? Mag-isa mo lang. Magdidilim. Saan ka? Na-anticipate mo na ba kung ano ang gagawin mo? Kaya sabi ng Biblia, ang Diyos din naman, ang Diyos ng kapayapaan, ingatang lubos ang inyong sarili, ang inyong katawan, ang inyong spirito at ang inyong kaluluwa. Papagtibayin ninyo ang inyong katawan. Ingatan ninyo na maging buo. Amen? Maging buo. Walang casualty. Ingatan ninyo ang inyong kaluluwa. Sinabi niyang kaluluwa, ang inyong emosyon, ang iyong kaisipan. Baka mabaliw ka nga pagdating ng panahon. Nakakabaliw. Nakakabaliw. Ingatan ninyo ang inyong spirito, ang inyong pananampalataya na patuloy na matibay sa harap ng Diyos. Sabi nga kanina, ingatan ninyo ang inyong sarili na kayo ay nasa inyong pananampalataya na walang kapintasan at walang dungis sa harap niya. Amen. Ano nang anticipation ang ginawa ninyo patungkol sa mga bagay na ito na mangyayari? Ang lindol ngayon, palakas ang palakas. Ang bagyo ngayon, palakas ang palakas. Amen. Ang baha ngayon, pataas ng pataas. Kung magkaroon ng lindol, sana kung mangyayari talaga, kung magkaroon. Paano ba sabihin? Mangyayari talaga ang lindol, nakasulat, di ba? At mas malakas pa kaysa noon. At hindi na mangyayari, kasi yun na ang pinakamalakas. Pag nangyayari ang lindol na yun, kailan kaya? Okay, sa loob na lang na yan, 7 years. Kasi nakasulat naman. Okay. 3.5, nangyari yung mga bagay na inaasahan natin, wala ka pang pagkilos na ginagawa. Ngayon, inabutan ka ng malakas na lindol na yun. Ano ang pwedeng masira? Tunay, sira. Ang mga building, sira.
ang mga poste na yan, babagsak lahat yan. Walang kuryente. Buti kung yun lang. Ang daming dam na nakapaligid. Ang broken, ano pa? Ang daming dam na nakapaligid. Eh kung yung mga yon sa lakas ng lindol, nasira. Hindi ko kayo tinatakot ha. Tinatakot kayo ng Biblia. Pinabasa ko lang naman. At tinitingnan natin ang mga pwedeng mangyari. Eh kung yan lahat nasira, saan dadaan ang tubig? Papunta yan sa ilog, dadaan sa ilog, papunta sa dagat. Wash out ang bayan. Meron nga diba sa River Sea, dinaanan o ginawang dam. Lubog ang bayan. Anong bayan yun sa River Sea? Lubog na siya. Itong lahat yan nawasak. Amen? Saglit lang naman yun kung sakali, dadaanan lang ito ng mga. Dadaanan nga lang. Pero malakas na karet. Kaya bang pigilin yun? Malakas. Saan ka dadalhin? Sa gitna ng dagat. Eh, ang sila, bundok. Mataas na lugar. Hindi ako tinamba. Kaya doon tayo dinala ng Diyos. Nakikita niyo ba ang pagliligtas ng Diyos? Naniniwala pa kayo sa pagkilos ng Diyos? Amen? Ito ang biyayang ginagawa ng Diyos sa atin. Dahil nakasumpong tayo ng biyaya sa harap ng Diyos. Dahil hinari na tayo ng Diyos sa matuwid. Kaya ariin ninyo ang sarili ninyo matuwid. Mabuhay kayong matuwid. Umilos kayong matuwid. Sumampalataya kayong matuwid. Amen? Na walang dungis at walang kapintasan hanggang sa pagpalito ng ating Panginoon Hesus Kristo. Amen? At iiral ang mga bagay na ito ayon sa kapanahunan saan tayo dadalhin ng ating pananampalataya. Ngayon, sabi ko nga kanina, ikilos ka, susunod ka, gagawa ka ayon sa iyong pananampalataya. Ayon sa iyong pananampalataya. Kung pananampalataya mo ay sa pagkabuhay na maguling, sikapin mong magtagumpay kahit na anong mangyari. Amen? Sikapin mong magtagumpay. Pero ang Biblia nagsasabi, hindi mo pagtatagumpayan ang gobyerno ng hayop. Hindi mo pagtatagumpayan ang gobyerno ng hayop. Daig na daig ka kung wala kang pamamahala. Amen? Wala kang pamamahala. Pag-ilos ng Diyos. Ito pa kapatid. Niisip na nila, it has been declared ng mga officials. Kaya lang, hindi pa, isa sa batas pa kasi yan, ang pagtatag ng isang barangay. Isa sa batas pa yan. Pero diniklara ng mga officials. Si Congressman Agabas nga, talagang sinasabi na niya na pag ilang barangay lang sila? 51? Nabasa. Kung ilang barangay ang umingan, sinasabi na ni Agabas, dinagdagan niya na ng isa. At yung isang yun, sila. Ngayon, sabi na Pastor Fred, pag tayo nagkaroon na ng sariling gobyerno, hindi na tayo pamakialaman pag ang namamahala dito ay hindi na sumang-ayon sa kanila. Yun lang, wala kang ayuda, wala kang yung parang ano tawag sa yung binibigay ng EPA, binibigay ng hindi, yung di ba, yung barangay, may nakukuha siyang pundo, eran. Wala, yun lang, mawawalan ka ng eran. Eh, hindi naman na natin kailangan yun kung sakali. Amen? Dahil stable na tayo, nakapaghanda ka na, nataniman na ang lupa, hindi na natin kailangan ng gobyerno. Amen? Ihintayin na lamang natin
ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya kamusta kayo sa inyong paghahanda? Ano ang hinihintay ninyo na mangyari? Handa na ba kayo sa mga mangyayari? Amen. Ipagpapalit mo ba sa panahon natin ngayon? Siyempre, pagpipiliin kita, buhay o mga pag-aari mo. Siyempre, buhay. Mahalaga ang buhay. Sa araw na yon, tatanungin ka rin. Ino-offeran ka ng Diyos, kaligtasan o pangarap. Kaligtasan o pangarap. Kaya kayong mga anak, kung nabibigat ang amang magulang ninyo sa paghahanda, paubayan mo na lang. Paubayan mo na lang. Mag-volunteer ka na lang doon kay Pastor Jeffrey, buhay ka man. Ay, paghahanda ka. Pag nagustuhan niya servisyo mo, paghahanda ka. Basta mag-servisyo ka rin. Amen. Tapos yung pang-aaral sa'yo, hindi gamitin na lang ng magulang mo para sa mga paghahanda o para sa pagpapatayo ng bahay. Amen. Paano natin pinaghahandaan ng mga bagay na ito na mangyayari? Amen. Ang mga magulang, okay? Ito, may programa ang Biblia patungkol sa mga magulang. Ang mga magulang ng kanilang anak ay below 20 years old. Obligasyon pa ng magulang. Obligasyon ng magulang. Obligasyon ng magulang. But after 20, wala na kayo obligasyon sa kanila. Mamaya yan, mamaya. Bibiyahan natin. Kaya sa paghahanda, yung mga magulang, kasi sabi rin naman ng talata, ang magulang na hindi kinakalinga ang kanyang pamilya ay masahol pa sa hindi mananampalataya. Kasi sabi niya, tumiwalag ka na lang sa pananampalataya. Mas masahol ka pa sa mga hindi mananampalataya. Yan sabi ng Biblia, hindi kumakalinga sa pamilya. Hindi nag-provide, hindi nagbibigay ng kung ano man. Pero ito, after their 20 years, wala na obligasyon ng magulang. Bibiyahan natin, Deuteronomy 30:14. $30. 30:14. Dito lang yun, diba? Hindi. Exodus pa rin. Sorry. Ay, ito naman. Bawat marahanan sa kanila na nagbibilang mula sa 10 gulang na patanda ay magbibigay ng handog sa Panginoon. Ito, 20 years pataas ay siya na sa kanyang sarili ang magbibigay ng handog sa Diyos. Maging sa pananampalataya, maging sa kabuhayan, bahala na siya. Bahala na siya. Sa pananampalataya, hindi na hanapin ng Diyos
ang taong yun sa magulang. Wala na kayo. Malaya na kayo sa inyong anak. Malaya na kayo. Malaya na kayo sa inyong anak. Ngayon, sa pananampalataya, bahala na siya. Ang Diyos na, ahanapan na siya ng Diyos sa kanyang sarili. Mananagot na siya sa Diyos. Yun, sasabihin. Siya na ang hanapan ng Diyos, hindi na kayo. Malaya na kayo sa kanya. May anak dyan na below, pagbutihin ninyo ang pangaral, pagbutihin ninyo ang pag-provide sa kanila. Dahil sa Biblia, responsibilidad ko sila. But sa kanilang ika-20 taon, sila na ang maghahandog ng kanilang sarili sa Diyos. Sa pananampalataya man o sa pamumuhay, sila na. Bakit? Kasi maging sa pakikipagbaka, ang hinahanap ng Diyos na mga warrior, 20 years old pataas. Yung mga mas bata, hindi tinatanggap ng Diyos. Dahil sila ang may pananagutan na sa kanilang sarili. At pwede na rin silang lumabas sa responsibilidad ng kanilang magulang. But kayo ang mananagot sa Diyos. Kung ano ang magiging resulta ng inyong pananampalataya, kung ano ang magiging resulta ng inyong pamumuhay. So, live responsibly. Live responsibly. Amen. Yan ang pamantayan ng Biblia. Okay? Tawahan na sila, ignore na sila. Hanggang kaya. Amen. Pero after their 20 years, siyempre ang magulang, ang Pilipino, lalo na talagang ayaw pakawalan eh. Gabay na lang. Gabayan natin sila. Siguro, sapat na yung mga itinuro ninyo sa kanila. Gabay na lang, paalala na lang. At ito naman ang responsibilidad ng anak. Napulot ko lang kapatid eh, which is good. 1 Timothy chapter 5 verse 4. Kaya yung mga magulang, ipaghahanda ninyo yung inyong mga anak. Amen? Ipaghahanda ninyo yung inyong mga anak. Kasi nabasa ko rin, na pag hindi mo kinalingang yung pamilya, masahol ka pa sa hindi mananampalataya. Ito naman sa mga anak. Ngunit kung sino mga babaeng bawal may mga anak o mga apo, magsipag-aral ang mga ito muna ng pamahalang may kabanalan. Turuan mo sila ng kabanalan sa kanilang sariling sambahayan. Next, at magsiganti sa kanilang mga magulang sapagkat ito'y nakalulugod sa paningin ng Diyos. Mga magulang, mga anak which 20 years old above na mayroon ng kakayahan, sapat, tumulong kayo sa paghahanda. Para hindi mahirapan ng magulang. Tumulong kayo sa paghahanda. Nakita nyo ang programa ng Biblia. Pero yung mga bata, hindi kaya ng bata pa na i-provide sa kanilang sarili. Siguro yung mga house chores, yun ang may tutulong ng mga bata. Pero yung provision for their food, stability, magulang muna. Pero pataas na ng 20 years old, yung anak na ang tutulong. Ang sinasabi ng iba, yung mga magulang, binigay nila ang kanilang magagawa, makakaya. Hindi na nila hinahanapan ang kanilang mga anak kung tutulungan sila o hindi. Amen? Yan ang damdamin ng magulang. Pero ang sabi ng Biblia, mga anak, gantihan ninyo ang kanilang mga ina. Biblia, huwag ninyo silang talikuran, magulang ninyo. Magulang yung mga yan. Amen? Ito, sana nandito yung anak nyo, no?
Ito ang Biblia. Ayan. Ngayon, nasa paghahanda tayo. Mga anak, 20 pataas, kung may kakayahan, tumulong sa paghahanda. Pero para sa inyo, ang mga bagay nito. Sa kaliligtas ng pamilya, sa pinatatagumpay ng pamilya. Tinuturuan tayo ng Biblia, hindi lang sa pananampalataya, pati sa programa ng buhay kung paano tayo magtutulungan at magtatagumpay. Amen. Okay. Sa huling salita, siguro na aking babasahin. 2 Thessalonians 1:11. Dahil din dito ay lagi naming dadalangin kayo upang kayo rin karapat-dapat ng ating Diyos sa pagkatawag sa inyo at ganaping may kapangyarihan ang bawat nais sa kabutihan at gawa ng pananampalataya. Gawin ninyo ang inyong mga gawa na may kapangyarihan with authority at may pananagumpay. Ang lahat ng ito ay dahil sa inyong pananampalataya. Kaya kung ano ang inyong sinasampalatayanan na ayon sa salita ng Diyos, gawin ninyo with authority. Amen. Kung nakasulat sa Biblia, gawin ninyo with authority. Walang alinlangan. Kung ito ang sinabi, ito ang gawin natin. Usapin mo ang pamilya mo, pagtulungan ninyo, ganito tayo, gawin natin ito, gawin natin ito. Sama-sama. Amen? Kasi kung ikaw lang mag-isa, hindi mo kakayanin. Hindi mo kakayanin. Mitingin mo. Ganapin ninyo ang inyong pananampalataya with authority. Usapin mo, pagtulungan natin, sama-sama tayo. Sama-sama tayo sa mabay. 12, verse 12. Upang ang pangalan ng ating Panginoong Hesus ay luwalhatiin sa inyo at ngayon sa Kanya ayon sa biyaya ng ating Diyos at ng Panginoon. Meron pa akong gustong basahin. Dagdagan natin. Ayun na lang. Okay. 1 Thessalonians 5:23. At makapanili kayong lubos ng Diyos din ang kapayapaan at ang inyong espiritu, ang inyong pananampalataya, ang inyong pagkakatiwala sa Diyos, at kaluluwa. Ano ang kaluluwa? Emotional, mental, budhi mo. Ihanda mo yan. Daranas ka ng kahirapan. Kailangan yung mindset mo ready na. Amen. Mindset mo ready. Alam mo nang mangyayari yun, kaya hindi ka na magugulungan, hindi ka na mabibigla, hindi ka matatakot. Maghintay ka lang ng panahon, magliliwanag din. Yan ang mindset mo. Magliliwanag din yan. Amen. At ang inyong katawan ay ingatan buo na walang kapintasan sa pagpalitan ng ating Panginoong Hesus. 24. Tapat yung sa inyo'y tumawag, nagagawa rin naman nito. Nagawa ng mga bagay na ito. Tignan natin, 2 Peter chapter 3 verse 13. Okay. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. Kaya sabi ko sa inyo kanina, ano ang pangarap mo ngayon? Iayon mo na siya sa kalooban ng Diyos. Dito na sa bagong langit at bagong lupa. Yung iba, talagang tinatakda nila yung pangarap nila. Bumuo ng pamilya dito sa millennium. Ayaw pa nila mag-anak. Gusto nila sa millennium.